to? Ano to? Ano to? Ano to? This is Solid Podcast. Ano to? Ano to? Ano to? Leading you closer to your Creator. Solid! Batiin nyo naman yung katabi nyo ng mapayapang hapon. Ayan. Sa kabila ng init ng panahon, salamat at nandito kayo. Yan, nagkasama-sama tayo para makinig sa salita ng Diyos. Sige, bago tayo magsimula, let's pray muna. Lord, marami pong salamat sa araw pong ito. Marami pong salamat. At kami po, Panginoon, ay matututo muli, Panginoon, ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil kami po sa oras na ito, Panginoon, ay binigyan nyo ng tunay na kapayapaan. Lord, gamitin nyo po ako, Panginoon, upang maipadala, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, ng biyaya at ang tunay na kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Salamat po, Lord. Buksan niyo po ang aming isip at puso. Holy Spirit, guide us. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Sabihin niyo nga ng may ngiti sa inyong labi, mapayapang hapon. So ang ating key verse for today is Galatians 5, verse 22 to 25. The fruit of the Spirit, pinamagatang peace or kapayapaan. Sabay-sabay nating basahin yung Galatians 5, verse 22 to 25. Ayan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay tungkol sa peace or kapayapaan. Sabihin nyo nga, peace. Yan. Hindi to yung lumalangoy sa dagat. Isda yun fish yun. Hindi to yun. Ito ba yung pag pipicturean ko kayo, peace, poposing kayo. Sabihin nyo nga, peace. Yan. So hindi yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay yung tunay na peace. Ano ba yun? Ngayon, bago natin talakayin yun, basahin muna natin ano ba raw yung peace according sa dictionary? Yan. What is peace according to the dictionary? Let's read. Number 1. What is peace according to the dictionary? Number 1, freedom from disturbance. Ano daw yun? Tranquility, calmness, restfulness, peace, and quiet. So malaya ka daw sa anumang ingay, sa anumang kaguluhan, nakakapagpahinga ka ng ayos. Yun daw ang number 1 meaning ng peace according sa dictionary. Number 2, ano sabi? A state or period in which there is no war or a war has ended. Halimbawa kayo magkaibigan, nagkaaway kayo, di ba? Tapos yung isa lumapit, uy, bati na tayo. Tapos, sabi mo, sige na nga, bati na tayo. Ganon. So, yung hindi na kayo magkaaway, ano na kayo? At peace na kayong magkaibigan. Bati na kayo. Or kaya, for example, yung dalawang bansa, nag-aaway. May gera. May war sila. So, hindi at peace yung bansa. Pero once na nagkaroon na ng kasunduan or ng pag-uusap yung bansa, natitigil na yung gera, nagkakaroon na ng peace. So, ayun daw yung meaning ng peace according sa dictionary. Ngayon, samahan nyo naman ako, talakayin natin yung isang story sa Bible. Ano yun? Ito yung story ng si Jesus. Makikita natin siya at peace sa gitna ng bagyo. Pero bago natin basahin, ano ba yung nangyari nung kinaumagahan na yun? So, si Jesus, umaga, nagturo siya sa maraming tao. Hindi lang basta madaming tao, kung hindi large crowd. Yan, nagturo siya. At pagtapos niyang magturo maghapon ng mga parables, tinuruan niya yung mga tao, nung kinagabihan na, eto na. Okay, tapos na siya magturo. Lilipat na sila sa kabilang dako ng lake. Ngayon, let's read Mark chapter 4, verse 35 to 39. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." Yan, nag-aya na si Jesus. Okay, gabi na. Tara, ano na tayo? Palaot na tayo sa kabilang
dako ng lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. So ngayon, bumabiyahe na sila. Lumalaot na sila sa dagat. So number 37, sabay-sabay nating basahin. But soon, a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. So wait lang, ano daw ang nangyari habang bumabiyahe sila? Ano daw? Magkaroon ng storm, bagyo. Natry nyo na bang makasakay sa bangka na malakas yung alon? Natry nyo na? Ako natry ko na, sobrang medyo nakakakaba talaga dahil hindi mo alam kung gilid ka ba, gewang-gewang na gano'n, so nakakakaba. Pero ito, hindi lang basta may malaking alon, nag-fill na daw ng water yung kanilang boat. Pinapasok na ng tubig. O ngayon, ano nangyari? Sa verse 38, ano sabi? Jesus was sleeping. So sa kabila ng may bagyo, anong ginagawa ni Jesus? Natutulog. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Ano yung cushion? Pillow. Nakaunan. Relax na relax si Jesus. Oh. Kahit may bagyo, kahit may malakas na alon, relax yung position ni Jesus. Pero itong mga disciples na kasama niya, anong ginawa? Basahin natin. Ituloy natin yung basa. The disciples woke him up, shouting. Ano yung sinisigaw nila? Teacher! Teacher, don't you care that we're going to drown? Siguro niyuyug-yug nila si Jesus, no? Teacher, teacher, don't you care that we're going to drown? Malulunod tayo. So ano yung nakikita ng disciples? Ginagamit nila yung kanilang paningin. Di ba sabi sa Bible, we should live by faith and not by sight. So yung mga disciples, nag-i-start na sila worry. Pumapasok na sa kanila yung anxiety. So kasi yun yung nakikita nila, natatanggal na sa kanila yung kapayapaan. Nakalimutan nila, kasama nila si Jesus sa boat. Ituloy natin. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, ano sabi niya? Silence, be still. Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. So tingnan natin sa ibang translation, ano sabi doon? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea. Ano sabi niya? Sabay-sabay nga natin banggitin. Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Yan ang sabi ni Jesus sa bagyo. Peace, be still. At sumunod sa kanya ang nature. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Ayan. Ngayon, tignan natin yung picture. Ayan, nung tagpong ito. Ayan, nakikita nyo ba? Nakikita niyo itsura ng mga disciples. Aligaga na sila. Sila ay tila bagang natatakot, kinakabahan, nag-iisip na ng mga negative things. Samantalang si Jesus, makikita niyo dyan, siya ay masarap na, nagpapahinga at natutulog, nagre-regain ng energy. Bakit siya kailangan niya mag-regain ng energy? Kasi whole day nga, di ba kanina kinuwento ko, whole day galing siya sa pagtuturo. Diba? Tayo minsan, diba, pag galing tayo sa school o kaya sa work, maghapon, pagod na pagod ka, galing ako ng work, galing ako ng school. Pag uwi natin, anong gusto natin gawin minsan? Matulog. Ano pa? Magpahinga, magkape. Ano pa? Gusto natin mag-relax, diba? Gusto natin kumbaga, peaceful na magpahinga. Kaso pag uwi mo, ano nadatnan mo sa bahay? O yung kapitbahay nyo, ang lakas ng volume ng karaoke, naka 105. Sobrang lakas. Ano pa, minsan, ang lakas nagkatahulan yung aso. Sobrang lalakas, di ba? Kumbaga, pag uwi mo, gusto mo sanang mag-rest peacefully. Kaso ang daming disturbances or ang daming sagabal para makapagpahinga ka. So, dun sa tagpong yun, makikita natin na si Jesus nakapag-rest siya ng mapayapa. So ngayon, tignan natin, ano yung mga ma-observe natin dito sa story na to? Meron daw malaking waves, merong bagyo, at higit sa lahat, si Jesus ay nakakatulog or peaceful kahit na may bagyo. Sabi nga dito, peace is not
the absence of trouble, but tranquility amidst trouble. Para mas madali nating maunawaan, basahin natin sa Tagalog. Ang kapayapaan ay hindi ang, sabay-sabay natin basahin, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng kaguluhan, kundi ang kahinahunan sa gitna ng kaguluhan. So, ano ba ang state mo pag may kaguluhan? Ikaw ba ay aligaga? Ikaw ba ay kinakabahan? Or ikaw ba ay mahinahon lang sa gitna ng kaguluhan? Dahil alam mo na kasama mo ang Diyos. Amen? Kasi kapag tayo ay nababagabag, alam nyo, dapat hindi tayo magbabagabag sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ipagpasa Diyos natin yung mga bagay na yun. Amen? Kasi we should trust God. Let's read John 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So dito sa mundo, meron naman talaga tayong ma-encounter na mga problem. May mga encounter talaga tayong mga problema. Pero sabi ni Lord, take heart, I have overcome the world. Sa Kanya daw ay magkakaroon ka ng kapayapaan. John 14 verse 27. Peace I live with you, my peace. Sabi ni Lord, kaninong peace daw? My peace, kay Jesus. Sabi niya yan, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Alam nyo, the same peace na nakita natin dun sa story, yun yung peace na ino-offer at binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung peace na yon, yun ang binibigay niya. Ngayon, pag nakalagay dyan, my peace I give you, ibig sabihin binibigay, anong kailangan natin gawin? Tanggapin. Tanggapin natin yung peace na yun. Alam nyo kasi many times, akala natin, yung peace, ma-obtain natin sa pamamagitan ng me time, ano pa, vacation. Magpapakalayo-layo muna ako para maging payapa ako. Ano pa? Social media detox. Ano pa yung mga ginagawa natin para magiging payapa tayo? Alam ko na. Ito, inhale, exhale. Ayan. Nakailang inhale, exhale ka na, di ba? Parang hindi pa rin ako nagiging peaceful. Kasi yung kapayapaan na in-offer ng mundo, pansamantala lang. Minsan okay ka, minsan hindi. Minsan away, minsan bate. O, di ba? Paiba-iba. Pero yung peace na sinasabi ni Jesus dyan, my peace I give you, yun ang in-offer niya sa inyo. Pang forever yun. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Amen. Ayan. Alam nyo, peace is not something we earn. Instead, peace is something we receive. From whom? From Jesus. Diba? Matatanggap natin yung tunay na kapayapaan kay Jesus. Ang tanong, how can you be at peace amidst trouble? Paano ka daw magiging payapa sa gitna ng kaguluhan? Number 1, by being right with God. Sige nga, sabay-sabay nating basahin. By being right with God. Isaiah chapter 9 verse 6, for us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So si Jesus, tinawag daw siyang Prince of Peace. Bakit kaya? Tinawag siyang Prince of Peace kasi si Jesus ang ating naging peace offering. Anong peace offering? Ano bang ginawa ni Jesus? Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Para tayo ay maging justified sa harap ng ating Panginoong Diyos. Okay, let's read this verse. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So si Jesus naparito para tayo ay iligtas, i-justify. I-justify, di ba? So ano kailangan natin gawin? Ano sabi dyan? We should believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Romans 5 verse 1.
Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have, ano daw meron tayo kapag tinanggap natin si Jesus? We have peace with, kanino? With God. Because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Sino daw gumawa para sa atin? Tayo ba? Yung mabuting gawa nyo ba? Ha? Hindi. Kung hindi, what Jesus Christ our Lord has done for us. Ngayon, para mas madali nating maalala, yung justified, pinaikling sentence na, okay, just as if I'd never sinned. Justified. Ano ba yung justified? Naririnig ko lagi, ano ba yung justified? Just as if I'd never sinned. Yan. Parang, ikaw, si Jesus, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, justified ka. Ikaw ay bagong nilalang na. Amen? 1 John 4 verse 17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Wala na yung dating ikaw. Kawangis mo na ang ating Panginoong Diyos. Amen? Sa iyong born-again spirit, you are righteous, holy, and pure as Jesus is. Amen? Diba? Kaya ngayon, dahil right ka na with God, kumbaga pag may ginagawa kang mali, ikaw ay nababagabag. Tapos nasasabi mo sa sarili mo, teka lang, hindi na ako to Child of God na ako. Diba? Pag inaccept na natin si Jesus, sasabihin mo, mali ito. Makikipagbati na ako sa Kanya. Magsusorry na ako sa Kanya. Susunod na ako kay Mama. Susunod na ako kay Papa. Kumbaga, ginagabayan na tayo ng Holy Spirit. Kasi we are a child of God. Kaya, paano daw tayo magiging payapa sa gitna ng bagyo? Number 1 ulit, basahin natin. By being right with God. Number 2, by trusting God. So, magtiwala daw tayo sa Diyos. Ngayon na child of God ka na, pag child ka, ibig sabihin meron kang magulang. Ibig sabihin may parent ka. Yun ay ang ating Diyos Ama, ang ating Abba Father. So, trust in Jesus, trust in God, trust in our Abba Father. 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi ni Jesus, lahat ng alalahanin mo, lahat ng worries mo, ikas mo sa Kanya kasi nagmamalasakit siya sa iyo. He cares for you. Di ba ang magulang kapag, pag nagkakasakit ang anak, nag-aalala. Si Jesus, pinagaling niya na tayo. Pinagaling niya na tayo. Kasi nga, noon pa man, iniisip na ni Jesus ikaw, bago ka pa isilang sa mundong ito. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, sabi rito, in every situation. Ano ba yung mga sitwasyon? Pag malungkot lang ba? Hindi. Pag masaya, malungkot man, ano pa? Ano pang mga sitwasyon ng buhay? Magulo man, ano pang sitwasyon ng buhay natin? Nahihirapan, sa kasiyahan, lagi tayong magdasal. Kasi daw, pag tayo ay nagdadasal, yung peace ni God na magtatranscend sa lahat ng kaunawaan ng mundo, will guard our hearts and minds. Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed in you. So kapag ka daw nagtitiwala tayo kay Jesus or nagtitiwala tayo sa Kanya, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng perfect peace. Another verse, John 14:11. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. So laging sinasabi ni Jesus or ni Lord na trust in me. Trust in me. Bakit kaya? Anong sa tingin nyo? Bakit lagi niya sinasabi na trust in me? Bakit sinasabi ni Lord? Kasi sa totoo lang, kung may, alam niyo, di ba, number 1 fan
Yan, di ba sasabihin sa inyo, oh, ako number 1 fan mo. Naniniwala ba kayo pag sinabi sa inyo yun ng crush nyo? Number 1 fan mo ako. Pero hindi. Ang number 1 fan talaga natin ay si Jesus. Wala kasing ibang gusto si Jesus sa atin kung hindi yung pinakamabuti, pinakamainam, at pinakamaganda. Alam nyo ba na hindi pa kayo nag-e-exist sa mundo? Or kahit yung nanay nyo, yung tatay nyo, hindi pa sila nag-e-exist sa mundo, ay kilala na kayo ng Diyos. Ganun siya ka-concern sa atin. Sige, basahin natin. Jeremiah chapter 1 verse 5. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. So, ibig sabihin, hindi pa po ako nag-e-exist sa mundo, kilala na ako ng Diyos? Oo, kilala ka na ng Diyos. Alam niya na yung kakainin mo mamaya. Alam niya na yung sasakyan mo mamaya. Alam na ni Lord lahat yan. Kaya we should trust in God. Next verse. Luke 12 verse 7. Even the hairs on your head are counted. So don't be afraid. You are worth much more than many sparrows. Bilang niyo ba yung buhok niyo? Hindi niyo bilang. Yung buhok ng katabi niyo, bilang niyo ba? Ay, bilang niyo ba? Yung, nakikita ko sa mga cartoons, di ba may isang buhok na nakatayong gano'n? Yan. So tayo mismo sa sarili natin, hindi natin bilang yung buhok natin. Pero si Lord, bilang niya yung buhok nyo. Ganon kadetalyado yung pagkakakilala ng Panginoon sa inyo. Amen? Nakakakilig, no? Na si Lord, kahit buhok ko, alam niya. Walang nakakaligtaan si Lord sa buhay mo. Tandaan mo yan. Amen? Kaya naman, mapapasabi ka na lang talaga na, Lord, I trust in you. Wala ka pong nakakaligtaan sa buhay ko. Amen? Amen. Hallelujah. Then, next verse, ito po ang verse na iiwan ko sa inyo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Yan. Sabi ni Lord sa Jeremiah 29, verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Ano raw plano sa atin ni Lord? Plans to prosper you. Grabe, magtitiwala ka talaga kay Lord. Dahil ang gusto ni Lord sa'yo is mag-prosper ka sa buhay na to. Diba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya kahit anong bagyo, tandaan mo lagi, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen. So again, let's read. How can you be at peace amidst trouble? Number 1, by being right with God. Number 2, sabay-sabay nating basahin, by trusting God. Sige, sa oras na to, yung sinasabi ni Jesus na, my peace I give you. Ino-offer niya ngayon yung peace na yun. Yumuko tayo saglit at isipin natin, Lord, salamat po at binibigyan niyo po ako ng kapayapaan. Inaanyayahan ko kayo ngayon na tanggapin yung peace na binibigay ni Jesus. Yung tunay at perfect peace na si Jesus Christ lang makapagbibigay sa inyo kapag tinanggap niyo siya bilang Diyos at tagapagligtas niyo. Lord, salamat po. Hallelujah. Sige po, sabayan niyo po ako sa aking panalangin. Lord, marami pong salamat sa kapayapaan na ibinibigay niyo sa akin. Salamat po sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, magkakaroon po ako ng peace with God. Tinatanggap po kita sa aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa aking buhay. Lord, lahat po ng aking alalahanin ay pinagkakatiwala ko na po sa inyo. Salamat po at sa oras na ito, ako po ay child of God. Child of God na po ako. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord, at tinatanggap namin yung perfect peace, Lord God. Hallelujah. Magpapray ko po kayo.
Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito. Marami pong salamat, Panginoon, sa binigay niyo pong tunay na kapayapaan sa puso namin. Lord, alam namin na hindi mapupunan ng mundong ito, Panginoon, yung kapayapaan na kailangan namin. Ikaw lang, Jesus, ang makapagbibigay nito sa amin. Kaya, Lord, sinusuko po namin lahat sa inyo, Lord Jesus. We surrender everything to you, Lord God. Kung gaano kakapayapa, Panginoon, sa gitna ng bagyo, Lord, yung peace na yon, salamat, Panginoon, at inilagay mo na yon sa aming puso. Lord, salamat po, at ikaw, Panginoon, ay nagmamahal sa amin. Alam po namin, Panginoon, na may plano ka pong maganda sa aming buhay. Alam po namin, Lord, na wala kang ibang nais kundi ang mapabuti kami lagi. Lagi niyo po kami, Panginoon, ilagay sa tamang sitwasyon, tamang oras, Panginoon. Kayo po lagi ang bibigay sa amin ng wisdom sa lahat po ng aming gagawin. Because, Lord, we trust in you. We trust in your promises. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat. Lord, sa oras na to, babaunin namin, Panginoon, yung pangako mo, Panginoon, sa amin, na your plans is to prosper us, not to harm us. Plans to give us hope in the future. Lord, thank you po sa pangako niyong ito. At kami po, Panginoon, ay magpapakahayo ng payapa. At kami po, Panginoon, ay mag-share, Panginoon, ng na-receive naming kapayapaan mula sa inyo. Hayaan niyo, Panginoon, na gamitin niyo kami upang sa ganun, Lord, marami pa pong tao ang makaalam na ang kapayapaan ay sa inyo lamang matatagpuan, Lord Jesus. Maraming pong salamat. And I pray sa every situation na amin pong kinakaharap sa oras na ito, lagi niyo pong ipaalala sa amin, hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw lang, Panginoon, ang aming solid rock, Panginoon, ang aming solid foundation, na kailanman hindi, Panginoon, magbabago ang iyong mga pangako. Salamat po, Lord, sa inyo lang po, Lord, ang papuri, lahat po ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for tuning in. This is Soul Lead Podcast. Leading you closer to your Creator.